Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kaibigan, si Roy Cipolito, dito lang sa The Kaibigan Podcast. Broadcasting po mula po sa Stockholm, Sweden. Maraming salamat po for being a good friend, being a good supporter. Naku, maraming salamat po. We have been nakakatanggap po tayo ng mga PM regarding dun sa mga questions na maraming nahihiya pa. So, for now, nakakatanggap kami ng maraming mga inquiries regarding sa autism, regarding sa mga hobbies, sa business, buhay abroad, at kung ano-ano pa. So, nako, hayaan niyo po akong samahan ko kayo for the next 40 minutes, 50 minutes, 60 minutes. Dito lang po sa The Kaibigan Network at kami po ay nagpapasalamat for being a good sport at mag-uumpisa tayo sa ating, let's say for example, isa pang ano ba pwede natin pag-usapan po ngayon. It's a very lovely, sunny but cold middle of the day. Dito po sa Stockholm po ngayon, nag-umpisa na ang lamig dito. So, ay nako, sa May na kami makakakita ng matino-tinong weather. So, yan po ganito po ang istorya po niyan dito sa Stockholm. At kami po ay, let's say, yes po mga kaibigan. Naghahanap pa tayo ng mga, yes! Nagbabalik po tayo ulit. In the news, ang pag-uusapan po natin ngayon in the news habang tayo ay mag-uumpisa. The Department of Foreign Affairs cancels Alice Guo's passport. So the DFA has canceled the passport of former Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Yan po ang isa sa mga latest. Mula po yan sa PhilStar o Philippine Star. Tapos, Leni Robredo will run for Naga Mayor. Yan po yan. Tapos, the Philippines called for genuine self-restraint after the Chinese attack. Yan po mga ano. And then, ito pa. Ano pa? Nako, ito pa, magugulat kayo sa iba pang ano. EU, ASEAN discuss efforts to boost investments and businesses' participation in the green transition. Yan po ang isa sa mga ano. Then also, ito pa isa, the Supreme Court reinstates warrant hold departure order versus Enzo Pastor's wife. Yan po, isa po yung mga bali-balita po sa atin dito sa The Kaibigan Podcast. It's October 4, 2024 po ngayon ang ating episode nito. We would like to thank a lot of our friends who are supporting us. Ako maraming salamat po sa inyong lahat. And then, punta tayo sa excuse me. Punta po tayo sa Inquirer.net. Ito po ang mga latest headlines po sa kanila. Alice Guo to run for mayor in 2025. This is according to the legal counsel ni dating Banban Mayor Alice Guo. To put it into context po mga kaibigan, as far as possible po kasi, since na hindi pa siya proven guilty ho sa korte, at hindi pa siya tapos mag-appeal in case na nasa korte, technically ho, pwede siyang tumakbo as mayor. So, isa ho yan sa mga balita ngayon. And then also the UST Tigresses outclassed the FEU Lady Tamaraws to clinch the V-League crown. Yan po naman ang balita natin sa sports. Enrile, Reyes, and Napoles cleared of plunder in the pork barrel case. Yan po ang mga balita natin. And then of course, dito po sa agriculture, ang Department of Agriculture have issued an announcement that losses due to Storm Julian have climbed to 481 million pesos. Pero, ang nagtataka lang po ako sa atin dito is yung sasabihin nila nasira, galito, 1 billion. Pero pag yan pinagawa mo na ulit,
bakit mas mahal? Ewan ko lang. It doesn't really make sense, di ba? Katulad lang po yung, hindi nyo ba napupunay yung sa sunog sa atin, na sasabihin na nasunog yung apartment worth 100,000 pesos of damages daw. Sabi ko, ano yung isang laptop lang ang nasunog? Kasi hindi mo naman yung pwedeng sabihin na ba may cellphone na ngayon ng 100,000. O hindi naman pwedeng masunog lang yung TV. Makikita mo naman doon sa napapanood mo na sa mga sa screen yung bubong, yung bahay na sira. I doubt kung pwede kang gumastos ng 100,000 para lang sa pagpipintura. Di ba? O kaya yung pagpaparepair. Di ba? Nagtataka lang ako minsan kasi magugulat ka, nasunog yung building. Tapos sasabihin nung firefighter na worth 1 million pesos worth of damages daw ang nasunog. Which is parang, paano nangyari yun, di ba? Yung isipin mo na lang, sa totoo lang. 1 million, sa day and age po ngayon ito, 1 million doesn't mean a lot. Yun po naman ang totoo po doon. Hindi po, alam kong malaking tingnan, malaking pakinggan, 1 million, wow. Oo, malaking pera pa rin po yan. Pero in this day and age po, sa mga middle class pataas, it's no longer enough to say na sabihin mo na kung kayo yung mga naniniwala doon sa mga pasikatan na ganyan, ang sasabihin natin is yung mayaman ako dahil sa may 1 million ako, 2 million, 5 million, 10 million. Balita ako, mahirap na daw ngayon yun. Kumbaga sa mga samahan ng mga may kaya sa Pilipinas, yung mga 10 million, 20 million, small ano na daw yan, chicken feed. Wala na daw ngayon yan na ano. Well, ganun talaga buhay mga kaibigan. At nagbabalik po tayo sa entertainment naman is Jessie Mendiola says Luis Manzano's running for public office is not part of the plan. Okay, dokie. Ay, nako. Kung hindi pala part of the plan, bakit tumakbo? Pero, like I said, wala naman tayong magagawa dyan. Mga sa atin, wala daw part of the plan. Anyway, hindi po ako against kay Lucky. Kaya lang, ibig sabihin ko lang, yung kumaga, huwag na natin yung mga ganyan pa mga sinasabi pa na. Kung gusto nyo tumakbo. Yun yan. Isko Moreno leads by 78 points against Lacuna in the race for Manila mayorship. This is according to Okta Research. Yan po naman ang ano. Well, we'll see. We'll see kung ano malalaman. Siguro nga, Isko, mas bagay ka siguro talaga sa Manila. Mas bagay ka sa Manila City Hall. Marami ka nagawa doon. In all fairness naman sa'yo, talaga marami ka nagawa doon. Medyo may angas lang minsan talaga dating ni Mayor. Pero siguro yun talaga kanyang personality, ganoon rin ang kanyang image. So, hindi natin masasagot yan. On another note po, in South Korea, deep fake porn wrecks women's lives. Nako, yan po ay talagang hindi na siguro dapat yan na kumbaga parang magulat pa tayo kasi yun pong to be honest, yung deep fake po kasi is to be honest, ang istorya po niyan ay quite fairly simple. Alam niyo po, hindi na natin maiiwasan to. Maraming pictures tayo na nakalagay sa internet. At bago ho nga pala niyan, we will talk about this after a few reminders. At nagbabalik po tayo ulit dito po sa The Kaibigan Podcast, only here at The Kaibigan Network. Maraming salamat po. Again, kanina pinag-uusapan natin itong deep fake. Ano po ba yung deep fake? Madalas po tayo nakakarinig lately ngayon, yung ang usong salita ngayon sa internet, yung isa is artificial intelligence. Tsaka
Itong deepfake po nito ay magkakamag-anak po yan. Ang artificial intelligence po kasi may naka-imbento na nung formula na kumbaga yung parang program na magagawa ng computer na halos mag-isip na mag-isa. Alam niyo po yun. Yun na ngayon yun eh. Nung dati kasi yung deepfake, para magawa mo ito, yung sabihin na natin, modern pa rin pero high-tech na old style, is animation. Na idodrawing mo pa talaga sa computer at kung ano-ano pa. Tapos puputulin mo yung, kukunin mo yung mukha ng tao. Kumbaga, matrabaho kasi. Pero doable. Pero ngayon po, for a few clicks lang, tsaka usually may bayad to na medyo mahal, you could turn anybody mismo, yung katawan, tsaka isang face na pagdikitin mo at pwede mong utusan yung software na gumawa sila ng sex scene. O kaya yung gumawa ng body na babagay doon sa katawan doon sa face nung tao. So it's really disturbing po kasi yan dahil sabihin na lang ho natin yung software po ay masyado nang magaling. Maganda na yung pagkakagawa niya, halos hindi mo na mahalata. Lalo na pag yunwari sa cellphone mo yan ginawa. Pinanood, it's cheaper, it's better, it's faster. Magugulat ka, hindi mo mapapansin. Mapapansin mo lang to na deepfake siya kapag yung, sabihin na natin maganda yung screen mo kasi makikita mo yung difference ng kulay, baka may konting, yung guhit lang. At least, if you know how to find, how to make these fakes, you would understand how to see it na kung paano siya fake. Anyway, so talaga ho naman nakakahiya at very embarrassing lalo na sa babae na makita mo na siyempre yung mga gumagawa nito minsan akala ng mga kamag-anak, mga kaibigan ng taong concerned na sila mismo yon. And it really hurts. It really, really hurts po mga kaibigan. So, yan po ang problema po sa deepfake, lalo na sa kababaihan po natin. And to be honest, at hindi naman po kami nananakot sa inyo, we have to tell you na no one is safe. Kahit ako. So, pag po kayo nakabalita sa inyong mga kaibigan or may nag-share sa inyo ng mga kunwari mga scandalous na mga viral video na ganyan, kahit po sa best friend ninyo, huwag nyo na hong i-send or i-share. Dahil doon po yan nag-uumpisa. Dahil oras po na kumalat po yan, hindi na ho natin mahahapol ulit. So, yun naman po sana aming pakiusap po sa inyo dito po sa The Kaibigan Network, Kaibigan Podcast. Okay, so we're on the part of our show na ginagawa naman po natin ngayon is yung paano ba masasabi natin to? Forex tayo ngayon pala. Forex. Sorry po. Maganda kasi weather sa labas. Gusto kong pumunta pero wala naman tayong magagawa ngayon dahil this is kasama natin sa hanap buhay po nito. Kasama po sa trabaho po natin. Sinasamahan po natin yung mga kaibigan natin from the barko, mga seaman, mga kaibigan natin sa mga airports, mga kaibigan natin sa mga planta, factories, construction sites sa Middle East. Yung mga makaka-listen nito sa pag medyo malapit-lapit na yung barko nila sa lupa, wifi, or kung galante yung may-ari, meron silang, yung ibang mga seaman natin, nakakagamit ng internet kasi yung barko kinapitan ng Starlink. So, yan po yan. At mga kaibigan po natin ng mga Filipinas po sa North America, lalo po yung mga nagtatrabaho sa hospital. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Welcome to the Kaibigan Podcast. Okay, so magbalik po tayo ulit sa foreign exchange. So unahin po natin yung mga convertible currencies with the Bangko Sentral ng Pilipinas. So, umpisahan po natin sa United States dollar. Ang palitan po today as of October 4, 2024 is 56.26. The Japanese yen is
0.38 centavos. The United Kingdom pound is 73.88. Hong Kong dollar is 7 pesos and 24. Switzerland franc ay 66 point, oh no, saradong 66. Canada is 41.51. Singapore is 43.40. Australia is 38.48. Bahrain is 149.24. Saudi Arabia is 14.98. Brunei is 43.24. Indonesia is 0.0037. Thailand baht ay naglalaro po siya sa 1 peso and 69. Yun naman po siya. And then, nasa ba tayo? Oy, Thailand. Nasaan na tayo? United Arab Emirates po tayo is 15 pesos and 32 centavos. The euro is 62.07. The Korean won is 0.042. And China ay 8 pesos and 0.02. At doon naman po sa mga currencies na hindi directly na pwedeng ipalit sa BSP or sa mga bangko sa Pilipinas, pero pag nasa abroad kayo, magagawa po ito ng remedyo. Depende po kung nasan po kayong bansa ngayon. So we are going to Denmark, which is 8 pesos and 32. Malaysia is 13.33. New Zealand is 34.95. Norway is 5 pesos and 31. South Africa is 3 pesos and 21. Sweden is 5 pesos and 47. At Taiwan dollar is 1 peso and 75 centavos. Yan po mga palitan po natin ngayon dito po sa Bangko Sentral ng Pilipinas as of October 4, 2024. Like ko na paliwanag po natin sa inyo, hindi po yan mismo ang makikita nyo mga amounts sa mga remittance apps or remittance centers kung nasaan po kayo. Kasi yan po ang pinagbabasihan ng mga ginagamit ninyong padalahan ng pera. So, most of the time, mas mataas po, o hindi pala mas mataas, may patong po sila dyan. So, for you to understand, at doon po sila naghahanap buhay. Of course, everybody needs to earn. So, yun naman po, they're providing a service and most of these services are not free. So, yun naman po ang ating gustong ipaliwanag po sa inyong lahat dyan. And then, for example, like kahapon po, we would like to thank again yung ating kaibigan po na we interviewed yesterday regarding sa autism, and he was like very magnanimous, he's very nice, at kami po ay nagpapasalamat. As of now, yung ating episode na yun has just been uploaded online. CBR training consultant. He's also a CBR SIG head ba ito for Network and Partnerships Committee at the Philippine Physical Therapy Association Incorporated. He's also a CSO partner consultant on LGU PWD programs, consultant on PWD profiling, City Government of Valenzuela, CSO partner consultant on PWD at the bottom-up budgeting projects, founder and chairman at CPREFCBR. Nako, napakadami niyang achievements tsaka yung mga ano tawag dito, as in talaga marami siya ng how to say that, he's very busy kumbaga. So let's i-recap lang natin yesterday sa mga parents po, mga friends po natin na may tawag dito, may anak po na special child, or meron po kayong kakilalang may special child, at lalo na kung kayo ay around the Metro Manila area and surrounding provinces as well, you could probably get in touch with Sir Alan Tugonon. At
ito po yung kanyang interview namin yesterday. So, paririnig po namin sa inyo kasi kahit to siya ay nagdadrive, huminto siya siyempre sa shoulder para lang po pagbigyan po tayo kasi tumawag po tayo ng, how do you say this, random, unscheduled. Pero very sport pa rin po si Sir Alan. And parinig lang po namin sa inyo yung excerpts nung ating interview yesterday sa kanya. So, take it away. Hapon po sa lahat ng nakikinig. Ako po si Alan Tugonon, isa pong pediatric physiotherapist. Ang aking pong mga center ay nasa komunidad. So ibig sabihin po, ang aming pong mga kliyente at mga tinutulungan ay yung nasa gitna o nasa mababang social class, kumbaga. So in a way, ang aming pong mga kinikater ay ang mga batang may autismo, may ADHD, cerebral palsy. So yan po ang pangkaraniwang mga kondisyon ng mga bata na walang serbisyong therapy sa community. So right now, may mga partners akong mga eskwelahan, specifically public school. Soon to be may mga private school na, pero ang talagang gusto ko talagang itayo lagi ay para lang sa public, para naman affordable, no? Yes. So sa mga nakikinig na may mga anak o may mga kamag-anak o kapitbahay, paano ba natin malalaman kung ang bata ay may kondisyon? Siguro unang-una kapag kami senyales, tingnan natin ang mga senyales o yung mga red flags. So unang-una, yung mga batang pag tinatawag mo ay hindi dumilingon. Okay. Yung mga batang hindi tumitingin sa mata. Yes. Yung mga batang pag naglalaro ay naglilinya-linya ng mga laruan. Yes. At may sariling Yes. lengguwahe. Yeah, May mga sariling lengguwahe na sila lang ang nakakaintindi. At mga batang hindi mapakali sa isang lugar at kailangan gumalaw-galaw. So yan yung mga pangkaraniwan, no? But those are developmental delays. For example, siguro marami sa kanila yung integration ng kanilang mga development sa brain ay hindi pa nakukumpleto. Marami yung sanhiyan. Maaring during pregnancy, pwede rin habang nanganganak or after din ng pagkapanganak ay may mga kondisyon, mga sakit. Sabi nila may mga vaccine-related na condition, hindi natin ma-prove, no? Pero yes. madaming nagsabi na after mabakunahan ng mga 5-in-1, 7-in-1, nagkaroon ng mga effect ng autismo. So don't quote me on that, pero Yes. ayan lang sinabi ng mga magulang. Yes, But yes. yun nga po, dahil ho napakamahal ang serbisyo ng therapy dito sa Pilipinas, ang maabot po siya na 1,000 hanggang 2,000 per session. Yes, nako. No? So ang aking pong mga center ay sobrang ginawa naming affordable. Yes. Pero isa po siyang programa. Ibig sabihin, hindi lang kalahati, as much as 70% lower than the usual rate para lang maging affordable. At the same time, dahil programa siya, kailangan namin umattend ang mga magulang sa mga training dahil para magtuloy-tuloy ang therapy hanggang bahay. So, ang aming mga therapy center ay basic. It's a room na well ventilated or air conditioned, good temperature, with floor mats, with manipulatives or toys para magamit nila sa sensory integration, sa kanilang mga focusing. So, we have therapies na talagang nakatutok, observing, and cueing, and guiding. So, integrated po lahat ng approach namin. Ang approach po namin ay kailangan magkakasama na ang gross motor, ang fine motor, pati communication. Hindi po yan hiwa-hiwalay katulad na nasa ospital. Hiwalay ang bayad sa PT, ibang bayad sa OT, ibang bayad sa speech. Kasi naniniwala kami kapag holistic ang approach, kasi holistic naman din ang development natin. Okay. Hindi tayo, nung bata tayo, nung tayo naglalaro, tumatakbo tayo, that's gross motor. Pag napagod tayo, upo tayo, magbubuting-ting tayo ng mga maliliit na bagay, that's fine motor. Yes. At magkwekwentuhan tayo.
That's communication. Mhm. Yung po yung normal na training development, hindi po siya hiwa-hiwalay. So, yan po ay kasama sa isang package na ginagawa namin as holistic therapy at integrative. Sinasama ho yung real life training and development para naman makatotohanan. So, hindi natin kailangan ikulong ang bata sa isang kwarto para lang maiwasan niya yung ingay. In fact, kailangan niyang masanay sa ingay dahil yun ang totoong buhay. Yes. May ingay talaga. Oh, lalo na. So, ganun po yun, no? Kasi hindi natin masyadong kailangan gawin na controlled ang environment kasi nga hindi siya makakapag-participate sa society o sa community kung controlled lagi ang kanyang situation. So, we train the parents kasi most of the time ang best therapist ay parents, Totoo pero yan. ang worst therapist din ay parents. Yes. So sila rin ay kailangan numero uno mong kailangan i-guide para para maintindihan nila kasi wala naman sanang disability kung sila ay nakakahalubilo sa komunidad, kung naiintindihan ng komunidad ang kanilang sitwasyon. Pero magsisimula yung sa komunidad sa bahay muna. Of course. Pag Yes. natanggap ng mga magulang na ang mga kanilang mga anak na lumalaki ay hindi na baby, kailangan na matuto ng dapat matutunan. Hindi kailangan spoon feed at Yes. tulungan pang gawin ng mga bagay na dapat kaya na nilang gawin. So empowerment is very important sa therapy namin. Proud to say na maraming nag-i-improve sa amin Uy. kasi talagang strict kami pagdating sa therapy. Hindi kami, minsan kasi may mga therapists na hinahayaan lang yung bata kahit na nagmamanipulate na. Aha. So ang loko nga namin doon, sino ba ang bata at sinong therapist? Baka yung therapist ang bata kasi sila ang napapasunod. Imbis na kami ang nagpapasunod. So yung mga ganung bagay. So masaya siyang gawin, nakakapagod lang. Ang pagte-therapy ng isang bata ay katumbas ng pag-therapy ng 3 matanda. Aha. Kasi sa bata kailangan all the time nakatutok ka. Sa matanda, pag nilagyan mo ng hot packs, nilagyan mo ng ES, di ba? Oh, Iiwan mo lang yan, makikapagkwentuhan ka lang. Pero pagka sa bata, kailangan all the time nakatutok ka. Aha. Kaya nakakapagod mag-isip, nakakapagod magtuloy-tuloy, mag-connect-connect ng mga activity para lang hindi mabore ang mga bata. So yun lang po. I hope marami ko kayong natutunan o nakapag-share man lang ako ng kahit kaunti regarding sa mga technique ko dito sa Pilipinas, no? Yes. Marami po salamat sa inyo lahat. God bless po. Wait. Sir Alan, banggitin mo yung facility niyo. Banggitin mo naman yung facility niyo. Nako, marami kaming facility. Meron sa Maynila, meron sa Quezon City, meron po sa ngayon po, nasa Binyan, Laguna po ako ngayon, nagda-drive. Oy. So medyo marami po talaga siya. Baka hindi ko ma-enumerate. But anyway, meron kaming 4 na public school, may 2 Christian church, Aha. may isang local government na partner kami na binigyan kami ng facility para lang sa community maging accessible sa mga bata. Oy. So, yun lang po. Siguro hanapin niyo lang po yung pangalan ng grupo namin, CPREF or Community Physiotherapy and Rehabilitation Facilitators. Kami po yung mga therapists na sanay sa community. Yan. Nako, yan. Salamat po. Yes, nako, sir. Yan, mga kaibigan po, again, si Sir Alan Tugonon, maraming salamat po. He was on the show yesterday po yan. Gusto lang ho namin ulitin yung part na yan kasi it was so insightful na sa loob ng 5 minuto na sabi niya ang dami-daming dapat sabihin na hindi pwedeng sabihin ng ibang tao para magulo. Anyway, so yun po mga kaibigan ng ating mga pinag-uusapan po ngayon dito sa The Kaibigan Podcast. And meron po nakakatawa tayo dito sa ating newsfeed dito po sa Facebook. Si Sir Wency Cornejo, kilala po yan kung sino yan. Kilala natin yan, si Sir Wency. Si Sir Wency kasi maganda istorya niyan lately kasi earlier this year nagpunta siya sa Italy para mag-aral maging pizzaiolo. Yung pizzaiolo po, yun po yung tawag po sa Italiano ng taong expert, parang baker ng pizza. Meron ho talagang specific career na pizzaiolo na iba pa yun sa chef.
So, iba po yung sa Italy po yung approach nila, talagang pinag-aaksayahan po talaga nila ng oras, tsaka pinagbubuti po nila yung kumbaga yung pizzaiolo na posisyon. Yun po ay isa po sa mga ginagalang tsaka mataas ang tingin ng mga tao kapag ho kayo ay isang pizzaiolo. Okay. So again po, ito po ay nag-aral po siya sa Italy. Then after that, nag-aral siya ng 3 buwan sa Italy ng hindi ko lang sure kung puro lang sa pizza, pero nag-OJT pa nga siya sa isang Italian restaurant na mga pizzaiolo ay mga Filipinos, and everybody was so admiring si Sir Wency because he's like a good sport. Dumami pumunta mga Filipinos dun sa pizzeria na yon. Even the conje natin, si Consul General Elmer Cato ng Philippine Consulate po sa Milan, nagpunta po doon. Masipag po yung bumisita sa mga ganyan. So, it was like an adventure. And then, ito po, Wency Cornejo is feeling crazy. Pinagtitripan ako ng mga barkada ko by asking ChatGPT about me. And here's one of the results. Ito, talagang post niya po ito na gusto ko lang pong i-share sa inyo, and I'm quoting him na lumabas doon sa ChatGPT. Ito po yung artificial intelligence na sabihin mo na pwede mong utusan, basta tama yung pag-uutos mo, mag-research para sa iyo. Pero masyado pang magtitiwala kasi marami pong mga mali. At ganito pong kamali po yung ChatGPT kay Wency Cornejo. Wency Cornejo po ay singer po ng After Image. Okay. So, Wency Cornejo's mother is Amalia Cornejo, who has been mentioned in interviews and in public appearances. She has played a significant role in his life and career, often being supportive of his musical endeavors. However, specific details about her life and background are not widely publicized. So dito lang po mahalata nyo na medyo sablay po si ChatGPT. Wency Cornejo is not the son of Mel Tiangco. He is often mistakenly associated with her due to their appearances in the entertainment industry. Talaga lang. But they are not related. Talaga lang. Okay. Mel Tiangco is a prominent Filipino television broadcaster and journalist known for her work on GMA Network. She is a well-respected figure in the Philippine media, but is not Wency Cornejo's mother. Ito sagot niya, no? Ano ba ChatGPT? Ngayon ko lang nalaman na ampon pala ako. So, medyo sablay na sablay po itong si ChatGPT kasi siyempre alam na alam po natin na totoo pong magulang po ni Sir Wency Cornejo, the singer, ay si broadcaster Mel Tiangco, yung napapanood po natin sa Channel 7 tuwing gabi-gabi po na yan. Yan po ay ang mother niya mismo. At nagkataon lang po yung senior po ni Wency Cornejo dito is really funny. And it's really like, really sablay na sablay na sablay. Also, we would like to greet the Vintage Voltes 5 DX group on Facebook. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Si Attorney Rocky Tantoco Pineda, nasa gitna pa siya ng traffic ngayon. So, nako, thank you very much po at ingat lang sa pagdadrive ninyo dyan kahit hindi gumagalaw. Si dating Department of Education Secretary Jaime Laya, good evening po sir. Enjoy your dinner. Nakikita ko yung post niya. Nako, si Sir Jaime Laya po kasi is the Secretary of Education during the term of President Ferdinand Marcos Sr. Yan po yan. Then, so, ito po ang ating mga, so we are trying to find people that we can greet habang nag-iintay tayo dito sa ating mga, ito si Wilbur Dozen pala, proper businesswoman na palang siya. So, again, magbabalik po tayo after a few reminders at
magpupunta na tayo sa ating favorite portion na tumatawag tayo sa mga friends natin randomly. So maraming salamat po. We'll be right back. Yes, nagbabalik po tayo ulit dito po sa The Kaibigan Podcast at maraming salamat po for tuning in. Maraming salamat again to everybody who has been supporting us for the past 14 episodes so far. Very grateful po tayo ngayon. Meron tayong susubukan tawagan ngayon. She is from Switzerland pero siya ay tiga Bicol. Na nakilala ko siya sa Germany. At noong una ko nakilala ito, akala ko talaga beauty queen. So, subukan natin. Yes. Mukhang si subukan natin to. If she's going to answer. Again, malamang nasa trabaho or busy siya. We'll see mga kaibigan. Hindi sumasagot kasi meron ako nakita kasing business na sinet up niya sa Pilipinas and we would like to find out and help her promote yung kanyang business po. 1, 2 more rings. No. And we're off. Yan po mga kaibigan. Malas tayo mga kaibigan. Wala. Let's see kung sino natin pwedeng guluhin ang buhay for today. At we'll see kung sino kaya pwedeng makausap. Yes. Yes po mga kaibigan. Mahirap to ngayon. Wala tayong makita makausap na sana hindi busy. Sa anong oras ba ngayon sa Pilipinas? So far so good. We're not good. Yan po mga kaibigan, maghahanap po tayo na makakausap, matatawagan. We're scrolling on our Facebook page, Messenger pala para sa Balikbayan. Ito, tingnan natin to. Yes. So we're calling somebody from Poland naman, mga kaibigan. And of course, umaandar pa rin ang ating maalat na today. At nobody's answering. Let's move forward. Maghanap tayo ng iba pa mga pwede natin kausapin. Oh my goodness, sa dami ng golden. Sino ito? Ito, tawagan natin to. From Finland naman po tayo. Hello, this is calling call. May I help you? Hey, hi, hello po. Pilipino kayo? No. Can you speak English? Oh, yeah, sorry. Yeah, hi. My
name is Yes. Royce. Yeah, I'm Yes. calling from Sweden, Stockholm. Yes, we're friends on Facebook, and we're just wondering, do you have time to talk? Yes. Yes. Hi. Again, I'm Royce. Who am I talking to? Bim. Bim. Hi. Hi. Yes. We're just wondering, what's CC Market Vanta is about? Oh, sorry, I didn't hear you clearly. What do you mean? We're just asking, like, what's this Golden Crop? Is this like a store or a company or? Yes, it's gonna come in the company. We have the warehouse also for the wholesale, and we have the retail shop also. We have both of them. Aha. So you're like a Yeah, we have the wholesaler. wholesale and we have the retail. It's like Sorry? it's like a wholesaler. Yes, we have wholesale and we have retail shop also. Oh, excellent, excellent. Because right now we are recording a podcast for the Filipino community around the world, and we have also a lot of listeners in the Finland, of course, and of course Estonia, and you're my friend here on Facebook, and then we were just wondering what Golden Crop is all about. Maybe can you just explain more? What do you actually sell? Like supplies for hotels, supplies for restaurants, something like that? Yeah, yes. So we sell the ingredients and like material Okay. for the restaurant. Yes, for the restaurant, for the other shop, and for the hotel chain also. Oh, And we can ship all over the Finland, and we can ship to the Estonia also. oh, cool. Good. So, Vanta is how far from Helsinki? Oh, it's not that far. Give you the manager number so you can call them. Okay. Just You can get the information from them. Yeah, because I'm the sales marketing, so I'm quite a little bit busy. I understand. Okay, Yeah. don't worry about it. But thank you very much for cooperating very well. Okay. Yeah, thank you so much Okay. also. Kitos. Okay. Thank you. Bye. Bye. Oy, kita nyo naman yan. Okay. Nagulat po ako kasi dahil akala ko Filipino company pala yun. Yung pala tiga Southeast Asia yun sa ayos na yun. Pero, nako, Golden Crop. Tingnan nga natin kung ano itong Golden Crop na ito. Leading Asian Food Wholesaler. Aha. So, basahin lang natin mga ibang details kasi medyo busy siya. Tsaka, kailangan rin natin intindihin yung pinanggagalingan niya kasi, tiga Thailand pala itong mga ito. Pero marunong mag-English, so salamat. We will talk to them soon again para lang dito. I have 10 mutual friends as well. So, basically pala, they're selling... They're selling, ano tawag dito? They're selling mga parang Asian store eh. So far so good. Kasi itong Vanta ay isang Finnish city na malayo lang konti. Yung nasa labas ng Helsinki po. Ang Helsinki naman po ay ang capital ng Finland. So, yes, sorry po mga kaibigan. Magbabalik tayo sa ating programa. We will try to call somebody else para pwede tayong may nag-i-invite sa atin mga kung sino-sino sa mga meetings na ganyan. Si Norlita Coral, who is currently in the Philippines right now, na taga Sweden po yan. Nako, good luck sa aming candidate representative po for the Miss Asia Pacific yata ito. So maraming salamat po sa inyong lahat. Oh yeah, and then also po mga kaibigan, abangan ninyo, we are under negotiations. May sinusuyo po kaming isang Filipina dito na alam nyo, nangyari na ba sa inyo yung bang hindi mo maintindihan na hindi naman masagwa yung tao. You know, from her words po ito, hindi po ako tapos, pero hindi niya maintindihan kung bakit siya ay inaalat or malas sa pag-ibig. Yun po. Nagtataka po rin siya at kung bakit ganun daw. Pero sinusuyo po natin kasi ito, nakatingin ako sa picture niya. Hindi po tayo mapapahiya. Yun na lang masasabi ko po sa niya. She's very pretty, she's very nice. Sa pagkakakilala ko naman sa kanya, no,
wala kang makita rin naman na from what I can see, wala kang naman makita. Pero likas po talaga, may mga tao po talaga. Paano nga sabi nga niya, baka hanggang aso na lang daw siya. So subukan po natin yan. Abangan niyo po yan. Si Igor de la Peña from Milan, Italy, magbuhay po kayo dyan. While we are trying to find somebody to call Golden Crop. Ayan po, Golden Crop. Mga Thai po pala yan from Finland. So, maghanap tayo ng iba pa makakausap dito. Let's see. Mahirap tayong makakita na makakausap po kasi dito sa ating little show na ito. Nako, tawa dito. Meron yung kasing mga managers sa mga artista, dito rin sa listahan natin yun. Pero SOP po kasi sa showbiz industry, wag kang mambibigla. Yun po yan. Walang supresa kasi dyan po kayo magkakalabuan, dyan po kayo magkakatampuhan. So, we are trying to find somebody who can we call na hindi natin magugulat. At alam na natin kung bakit we are not supposed to let's see kung eto. Minsan kasi mahirap maghanap ng meron kasi tayong mga Filipinos who kasi na they don't appreciate kumausap pero naghahanap sila ng kausap. Medyo nakakalito po minsan eh. Pero we'll see kung ano mangyayari po. So far so good, we haven't found anybody. Ano yun? So okay, so let's call somebody who is a designer sa Negros. Iloilo yata ito. Tingnan natin kung magko-cooperate ito. Okay, Duki. So, ito, minsan kasi po mga kababayan tayo na medyo malakas ang arrive. Wala naman tayong magagawa doon. So, we keep on moving. Sa mga kababayan po natin, we'll try to find somebody who could, baka gusto niyo may makausap kayo. We are always here po, mga kaibigan. Minsan po kasi ito makipag-usap minsan ng random. Pero of course, kilala po ako ng mga taon to. Kaya lang problema po kasi minsan ay wrong timing tayo, which is most likely totoo yan at hindi natin pwedeng masisi rin naman yung mga ating mga friends na ganito. So, wait, wala tayong makakausap. Ito, hanapin natin to. Meron tayong kausap noon na ito ang apelyido. Ito yata ito. Uy, may afam. Magaling. Teka, ito kaya yun. Tingnan natin ito. Subukan natin to. Nako, bad news. Pag ganyan po mga tunog na ganyan, hindi mo maganda yung signal, malabo yan. Let's see. Tonight. Okay, we just got an invitation dun sa tawag dito, lagay natin time. Nag-invite kasi walang time. Sabi tonight lang daw. Anyway, so again po mga kaibigan, nandito po kayo sa The Kaibigan Podcast at kasama niyo po syempre si Roy Sipolito, ang inyong host
para sa ating kwentuhan, tawanan at kung sino-sino pang dapat pag-uusapan natin. Uy, ito. Tawagan natin to na birthday daw niya. Yan. Like I said, marami po akong mga friends po sa Facebook na it's either followers ko, na friend or something. At tingnan natin to kung sasagot to. From Bohol. Let's say, dapat mabait to birthday. Aba, birthday, ayaw nang babati Sagot, ate, sagot. Yan po mga kaibigan, hindi po niya sinagot, birthday niya, so sorry na lang. Baka sakali lang tayo, babatiin lang naman natin to. Wala naman po siguro masama. At like I said po, hindi po ito prank calls kasi po ito ay mga friends ko sa Facebook. Unfortunately, karamihan dito hindi ko pa nakakausap and this would be like the nice icebreaker siguro na kumbaga parang makilala ko sila at makilala rin nila ako pero okay, so anuhin natin to, kausapin natin sila na mabuti and we will be talking to them. Doon po sa mga friends ko sa Facebook na hindi ko pa nakakausap, hindi ko po nakikilala, wag ho kayong mag-alala. We're not making fun of you. Hindi po namin kayo binabastos. Wala po kami masamang intensyon. Gusto lang po namin makapagkilala at who knows, we could build bridges instead of burning them. So yan po mga kaibigan po ang ating mga... Yes, hindi po nakakatawa yun pero hindi po namin... We're not here para kayo ay gawing katatawanan o kahihiyan. So again po mga kaibigan, we are going to thank all of our friends who have been very good to us. Sino ba pwede natin unahin natin sa mga kausap natin dito? Si Jane Garcia, si Dr. Jane Garcia, si Mark Endradora, Maria Sue Lacso, Alan Tugonon, maraming salamat po sa inyo lahat. Jamel Rose Belnas, Lucas Aventura, Ferdinand Uy of Canada, Che Tolosa of Manila, Lynn Rabuya from Negros, si Sir Dan Alvaro, yung artista sa Batang Quiapo. Maraming salamat po ulit. Thank you very much po. Lisa Bautista, Jem Brau from Finland. Maraming salamat po. At mga iba pa natin mga friends na nakikinig at sumusuporta po sa atin. Thank you very much po. Thank you very much po. Thank you very much po. At kami po ay nagpapasalamat po sa inyo. At we are trying to how do you say that? We're trying to reach out to as many people as possible po. Yan naman po kami ay nagpapasalamat po kami sa inyong lahat. Dahil because kung wala po ang suporta niyo, kami po ay no one. So again po, nagpapasalamat po kami ulit sa inyo dito po sa The Kaibigan Podcast. At mabuhay po kayo. Thank you very much, Eurobake, Giginto, Bulacan. Maraming salamat po. Pinoy Savers Mart mo mula po sa Italy. Maraming salamat po sa inyong lahat. We'll talk to you soon. We'll see you each other on the next episode. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kami po ay nandito sa inyo. If you want to join, all you have to do is simply add us on Facebook, ROYCE, Hipolito, HIPOLITO, or hanapin niyo lang po yung hashtag The Kaibigan Network. At magkakasundo po tayo dyan at magkikita-kita po tayo and we'll be talking to you soon. Maraming salamat po at it's the part of the show that we have to say goodbye. So, ano po magagawa natin po? Again, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kami po ay nagpapaalam mula po sa Stockholm, Sweden. Mabuhay kayo mga kaibigan. Maraming salamat po.